Mula sa mga masasarap na pagkain, mayaman na kultura at nagagandahang mga produkto at lugar ng mga lalawigan ng Sorsogon at Albay ang ibinida at ipinatikim ng Department of Tourism Bicol sa mga delegado na lumahok sa katatapos pa lamang na Philippine Experience Program sa Bicol. Pinangunahan mismo ni DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang delegasyon kasama ang mga matataas na opisyal ng DOT, mga alkalde mula sa Cebu 5th District at mga national tour operators. Isa sa mga pinuntahan ng delegasyon ay ang Bulusan Lake kung saan nagkaroon ng pagkakataon na tikman ang iba't ibang delicacy ng lalawigan at namnamin ang magandang tanawin ng lugar. Hindi malilimutang karanasan naman ang hatid ng ATV ride kung saan backdrop ang Bulkang Mayon. First time ko talaga dito sa Bicol. Ano po sa feeling na nakita niyo si Bulkang Mayon? Napakaganda. Tapos, siyempre dati sa picture ko lang yung nakikita. Tapos nung nakita ko sa personal, sobrang ganda pala talaga. Hindi na maisipan ang feeling ko. No? Basta ngayon lang ko, ang grabe nga nature. No? Ang grabe nga nature. So ngayon lang ko nakita. Iba sa picture Iba sa picture. Kung yung nakita ko, ang feeling ko, masaya. Pinakamasaya sa buhay ko na matagal ako. So ngayon ako lang naisipan. Pinakamaganda. Bagay na ipinagmamalaki ng DOT Bicol. I'm so happy with the feedback of the mayor. Sabi nga nila, kagwapan nin lugar. Ibig sabihin, kagayong kang lugar ta. So this is really something that we have to be proud of kasi bira ma-please ang mga ganyang mga executive kasi they have their own place also na bira mag-appreciate din yung mga ganyan yan. So ang iba ay mas okay sa amin, di ba? Ganun. But then sila, iba yung naririnig ko, kagwapan nin lugar, kagwapan nin kalami nin kakanon. So I mean, our food is really delicious. Maging si Secretary Frasco at ang kanyang asawang si Congressman Duke Frasco ay nakisali rin sa Twig Shots na isa sa mga iniaalok sa mga bumibisita ng Cagsawa Ruins sa Daraga, Albay. Napahanga rin ang mga bisita sa ganda ng farm plate na matatagpuan sa Barangay Gabawan ng nasabing bayan. With my Bicol experience through the Philippine Experience Program of DOT, I'm 101% sure that Bicol will be or is one of the major tourist destinations in the Philippines, in Asia, and in the world. Daming hidden gems, daming places to see. Ang sarap ng food. My God, the people are all smiling. Bicol is really the place to be. Please come and experience Bicol. Pinuri ni Secretary Frasco ang turismo ng Bicol, lalo na pagdating sa mga pagkain. The presence of the mayors from Cebu is also to drive awareness from the people of Cebu towards this region, as it is our hope that the Cebuanos would come in droves and support the economies of the Bicol region in terms of tourism, especially as there are available flights to and from our provinces. Second, while Cebu is already quite a successful tourism province, we have also found that there is much to learn from Bicol. And we greatly appreciate these new discoveries that we have had, especially on the aspect of gastronomy tourism that has been mastered so well by the Bicol region. Ayon kay Albay Congressman Joey Salceda, ito ang mga dahilan kung bakit ang sektor ng turismo ang siyang pinaka hindi maapektuhan ng artificial intelligence o AI na sinisimulan ng gamitin ng karamihan. Isa ang pinaka less susceptible sa negative impact ng AI is tourism. Kasi kailangan mo ng care, kailangan mo ng maximum humanity. So yung isa kasi robotic, di ba? Katulad ng pag-drive ng taxi, magiging AI na yan. Pag-drive. Walang humanity. But how do you think this can help us? Because very caring people ang Pilipino. Actually, the word there is care. Inaasahan na mas pang magpapalakas ng turismo sa riyon at pakikipagtulungan sa mga stakeholders ang ginanap na aktibidad.
Masusundan pa raw ang Philippine Experience Program sa rehiyon kung saan itatampok naman ang ilang pang probinsya ng Bicol. Irene Perol Haymalin para sa Bicol.ph.